Wow, hello! Marvin, Jolina, post mo na kayo sa gitna, please, for photos. Alright, have a seat. Upo kayo. Papatiin muna natin sila, Marv. Hello! Na-traffic ba kayo? Yes! Ay, lakas. Okay lang. Pero thank you so much for being here. Salamat po sa time na kahit na may Christmas rush, nandito po tayo. Mga ex natin. Actually, hindi ex kasi hindi naman talaga sila nawala yung ating family na mga friends. May kumanta pa ng Hey Babe, di ba? Oh Babe. Marvin! Hi MJ, thank you po sa inyong lahat. Actually, kinakabahan kami yung tanong ko nga kila Tonet. May pupunta ba? Kasi sabi namin, busy na lahat. Sabi ko, baka gusto yan, January na lang. But seeing all of you tonight, we're so happy and grateful na sinamahan nyo kami dito sa aming kalokohang comeback. Matagal na namin gustong gawin tong kalokohan na to. Buti na lang naniwala si Gatonet at JP sa aming dalawa ni Jolina. At saka syempre ang cornerstone ng Thank you sa love. Thank you very much sa inyong lahat. Salamat. Tama yung sabi ni Marvin, let's acknowledge them, our friends from Cornerstone Studios. Eric Sanramuto is here. Jeff is here. Nares is here. Also, Rico Gonzalez from Warner Brothers. Here. Si Rico, kompleto ang ating mga producers. Okay, kanina pinalabas na online yung teaser. Papalabas lang natin ngayon. Let's watch this. The teaser of XX Lovers. May pwede bang si tatay ang magaling sa akin sa altar? Wigs. Reaction. Excuse me, what you know this man? He's a wanted criminal in the Philippines. Yes? Best friend? Kilala niyo si Seth? The OG best friends are back! Seth is the most handsome Filipino in Maleta. What? I cannot hear you! Seth is the most hayop! Ay, napagkamasya na Tulungan pa kita! May magbabalik! Kayo na ba ulit? And they made the stupid mistake of falling in love with their best friend. Again? Sure ka ba? Kaibigan mo lang ako. Ex-lovers! Kakapagin mo ako, tapos ikikiss mo ako, tapos, ay! Joya! A film by JP Haba in cinemas 2025. Yan! Dami ng mga comments sa table na to. Mamaya maririnig natin yung mga reaction sa teaser. Pero, Jolens, Marvin, how does it feel seeing you guys back again on a teaser like that? Kinikilig ako. Kasi lalo na nung pinanood namin yung mga unang na-edit na, yung mga rough edit pa. Parang, tinanatan namin yung Marvin yung sarili namin na kami yung audience. So, ang hirap din pala nung audience ka na sarili mo. Parang masyado akong judgmental. Pero kinilig ako kasi parang naalala ko ng mga bata kami. Ganun. Marvin? Actually, nahihiya na kami kasi kami yung tawang-tawa sa sarili namin. Sabi namin, pwede bang panood nyo na muna sa iba kung totoong nakakatawa? Kasi baka kami lang yung natutuwa. Pero now, sabi nga ni Tonet kanina, we've been discussing and talking about this film. So, hindi lang siya basta kasi pelikula sa amin ni Jolina. Parang ito yung buhay namin mula nung 90s. And this is something that we want to do again as artists, as actors. And wala, seeing a teaser like that na parang in a way yung vibe ng 90s,
yun din yung nararamdaman namin and I hope yun yung nararamdaman nyo kasi yun yung gusto namin ipanood sa inyo. Yung saya na yun, yung vibe na yun, yung 90s rom-com na yun. Sana yun yung maramdaman nyo sa pelikula. Eh, sa giveaway niyo pa nga lang, 90s na eh. Nakita niyo ba to? Parang itsura nung notebook niyo dati nung binibili namin. Saka Jolina, hindi to flower ha. Shock siya. Ay, naku. Shock siya. Very you. Kaya pala parang sabi ko, parang may mga bulaklak akong nakikita doon. Oo, very yan. Very Jolens. Ayan. Diba? Ang cute. Okay. I'm gonna give the microphone to our friends from the press, pero let me ask the first question muna. How was it the first taping day? First shooting day ninyong dalawa? Direk, kamusta yung eksena? Meron bang rapport agad? Medyo may kalawang ng onte? Paano? Hello. First day, ako personally sobrang kabado. Parang sabi ko nga kay Tonet, nung nag-look test pa lang kami. Nung nag-start ng look test, sabi, kinakabahan ka ba? Sabi ko, hindi naman. Sabi ko, gulat na gulat siya. Tapos after nun, parang nung nagkatayin na kami ng mga eksena, nung pauwi na, sabi ko, kinakabahan ako. Pero nung day 1, yung first shooting day namin, sobrang nawala yung kaba kasi sobrang gaan. Kasi walang, sabi nung sinabi nito net na sobrang gaan na trabaho rin na Sir Marvin ng Jolina. Sobrang gaan na trabaho at sobrang collaborative. So parang as a batang filmmaker na sobrang fan nila ng sanggol pa ako. Sobrang fan ako, baby pa lang ako noon. Ay, grabe sa baby! Ayun, pero sobrang nakaka-boost ng confidence mag-direct ng dalawang veteran actors. Sobrang daling katrabaho. Gina pa rin yun, ha? Yes. Ano ba yun? Gina and Dante Rivera. Uy, magandang upgrade yun, ha? Marvin, Jolina, yung first shooting day ninyo, how was it? Ako medyo nangapa din ako kasi siguro nung sa acting galing akong Lavender Fields eh. So ibang iba talaga siya. So dito parang paano ko ibabalik yun kung saan ako komportable talaga. Dahil kung pag gumagawa ko ng project, nilalagay ko yung sarili ko dun eh. So parang nandun pa ako sa moment ng Lavender Fields. Pero dahil sa magaan katrabaho sina Direk, tapos parang hindi kampihan eh, pero para siyang grupo ng magkakaklase na nagkakasundo kung ano yung gagawin sa isang bagay. Parang ganun yung naramdaman ko nun. Kaya walang ka, naku, bagay pa ba sa akin yan? Hindi ako natakot na gawin yung mga bagay na, ano pa kaya yung bagay sa akin o hindi? Kasi alam ko naman na, pag tumawa na sila, okay yun. Pag umiyak sila, okay yun. Parang yun yung sa akin. Hindi ko na tatanungin pa yung sarili ko. Sila yung, pinaka... Parang barometro mo sila? Yes. Okay. Nandyan si Marvin kasi, alam mo naman, pwede na rin siya maging director. Ay, I love it! Di ba na? Actually kami ni Joy, hindi namin pinapanood. Hindi mo pinapanood sarili mo? Hindi after. Hindi namin pinapanood. So, again, of course, full trust and we know that we're working with great people. That's the reason why we have to let go. Kasi yung acting na ginagawa namin ni Jolina, yun yung chemistry at yun yung style namin. Tapos parang bahala sila kung paano na nila shoot yun. Of course, yung material, pinag-usapan namin ang pinag-usapan. Tapos sa shooting, alam naman namin na nagkakaintindihan na kami kung ano yung gusto namin ipalabas at iparating sa tao in terms of material. So, yun. Pero nakapa ka? Siya nakapa daw sa Jolina. Nakapa, oo, pero iba pag si Jolina yung katrap, I guess for me, yung nagkikusap at nakikita kami, but doing a scene like that, siguro parang masabi ko, parang sumasakay ng bike. May konting gewang, pero alam mong yung sinasakyan mo, tama. So, yun yung naramdaman ko sa amin. Masarap yung journey, masarap yung ride. Alright. Okay, let me pass the microphone now to MJ Marfori of TV5 to ask the question. Palunan pa lang. Sarap pa, sa kondenso. Ay,
Ay, thank you. Super. Congratulations. And did you take us behind the scenes sa mga eksena nyo sa Malta? And why Malta? Ito na yung tanong. Direk, bakit nga ba Malta? Kasi ang ganda-ganda sa Malta. Bagay kay Jolina. Ano talaga? Ay, hindi pa ganun pa talaga? Kala ko hindi nabibenta yung mga ganyan. Organic yan, organic. Oo, organic. Bakit Malta? Bakit nga ba ito, Ned? Yung Malta kasi parang on a larger scale, parang yung Malta, siya yung last country na nag-legal ng divorce. So, hindi na lang legal ng divorce ay Vatican City and Pinas. So, dahil doon, parang doon din nakuha yung magiging central arc ng story ng XX Lovers. Yun. So, kaya Malta, and also, maganda sa Malta. Saka wala pa nakapag-shoot. Oo. Gladiator pa lang. Jurassic Park. Jurassic, tas XX Lovers. Game of Thrones. Ganun lang po kung bakit sa Malta. Grabe. Leveling daw kasi. Pa-dinosaur na tayo. Tsaka yung tipo namin from Malta, mga nag-work sa Gladiator. Wow! Oh, behind the scenes. Behind the scenes. Best moments. Sa totoo lang, bitin nga yung yung naging work namin doon kasi parang ang konti na talaga nung time na magkatrabaho kami. Pero, nagtrabaho tayo doon. Pero yung lugar kasi talaga, matagal ko lang ako gusto ko talaga makapunta ng Malta. Nabi ko bakit. Kanaya ko na. Basta gusto ko talaga pumunta ng Malta. Tignan ko kung makasigaw pa sila pag sinabi ko. Gusto ko talaga pumunta doon dahil, ano ka ba nga? Gusto ko talaga pumunta doon dahil gusto ko yung lugar, gusto ko yung mga malamala European yung itsura. Tapos, gagawa ka pa ng movie. So, ibig sabihin, syempre mag-aayos ka, tapos yung mga eksena kang gagawin. So, ang sarap noong nakakadalag dun sa mga eksena, yung feels nung lugar namin. Tapos, pagka walang ginagawa, picture. Alam niyo naman, ba kailangan ng mga contents ngayon? So, meron, kahit saan lugar doon, pumuos ka lang, meron na. Yung parang walang boring na moment, walang tenga. Kulang na kulang talaga, no? And speaking of eksena nga, tinatanong ni MJ kung ano yung mga memorable. In fact, meron doon isang super memorable where we shot isa doon sa mga kasama doon sa cliff. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo na hindi ko marireveal ko ano yung eksena, pero naging medyo emotional kasi parang mas parang connected sa totoong buhay namin ni Jolina. Hindi dapat siya emotional, diba? Hindi siya dapat emotional. Nagulat na lang kami, naiiyak na kami sa eksena at umiyak na lang kami dun sa eksena. So, it's actually part of the teaser. Pero yung masaya yung kinuha nila. So, ang saya ng pelikula, ang kilig, nakakatawa, pero ang touching niya. Kwento siya ng dalawang taong that they trust each other and they love each other at maghahanap sila ng paraan at ways para mahalin pa rin ang isa't isa. That's beautiful. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Pwede ka na rin sumubo. Thank you, MJ. Alam niyo, I have friends. Pwede mo na ang siomay. I have a friend in Malta. Oo nga. Tapos, sa FB community daw ng Malta, puro pictures nyo. Kasi yung mga Pinoy doon, talagang kuha daw ng kuha sa Ang behind the saya scenes. nung naging dance showdown namin with them. Totoo Sa ba? Malta, pumunta kami doon sa isang square, nagpuntahan sila lahat, tapos sumaya kami ng chuba-chuchu. Tapos game na game sila. So, sobrang saya ng Malta trip namin. Not just because we filmed there, but because of the Filipinos that we met there. Right. Okay, we have Natalie Tomada of Philippine Star. Gulatan mo. Yes. Sana, di ba? For Jolina and Marvin, syempre, lakas maka-throwback yung teaser trailer. Kayo ba, ano bang naalala nyo biglang, ano bang naalala nyo ngayon na nag-reunite kayo sa Fair? Ano naalala nyo from your past? Ako may naalala ko siguro kung paano kami before, pag nagtatrabaho, kung paano kami nag-aawa, nagtatampuhan, tapos minsan
magagawa na basta kailangan na mag-eksena. Tapos ngayon parang sobrang ano na lang, sobrang nakakatawa na lang kasi walang-wala ka na mararamdamang kailangan may pagtalunan. Parang parang sobrang connected kami ni Marvin na may gagawin siya. Hindi for some reason biglang sasabayan ko or may gagawin ako, susundan niya. Parang nagsasaluhan kami ng silently na kailangan gawin ng isa. So, yun yung isa sa mga naalala ko na dati, nagagawa namin yun, pero medyo petty-petty pa. Pero yung ngayon, alam mo na, ang dami na pinagdaan itong dalawa na to, pati mga kwentuhan namin, iba na rin, diba? So, yun yung mga i-cherish ko forever na pang forever to si Marvin. Kinikilig yung mga ano, surprise ba kayo? Parang mga tao, alam mo yun? Natutuwa kami, kinikilig pa sila sa amin. Nagugulat kami, despite na may kanya-kanya na kami mga buhay. Pero, I guess, yun, kaya siguro kami may pelikula ngayon dahil may nararamdaman pa silang chemistry. Kaya, ang sarap din na gumagawa na lang kami ngayon ng pelikula. Kasi sa simpleng objective na gusto namin magpasaya ng tao. Kaya yung pag pinag-usapan namin kung anong gagawin namin dun sa eksenang yon, hindi na namin parang iniisip kung minsan nga parang mukha na kami sira ulo. Pero parang matutuwa kaya sila din sa gagawin natin na to. Sige, tuloy natin, gawin natin. So, audience at yung mga 90s na tao at sana yung mga bata pa na gusto ng 90s na vibe, makuha nila yung vibe at saka ang ganda rin yung mensahe ng pelikula. Sobrang ganda ng mensahe ng pelikula. And i-add ko lang, siguro thankful din kami kay Direk JP at kay Direk Tonet kasi sila yung, kung may comedy kami ng 90s, sila yung comedy din or rom-com ng today. So, meron din tayong... Actually, based to sa true-to-life story. Hindi lang dalawa. Hindi. Hindi. Yung director tsaka yung producer. Ay, hindi na ba? Di ba pwede sabihin niya? Di ba kung ano yung ginawa sa Malta, doon lang sa Malta? Ay, okay. Hindi ko nakuha yun. So, yung ano, saan ba ako? Kasi naman to, yung comedy, yung rom-com ni Direk ay na tumatahe dun sa nasanay din kami ni Marvin. So, pwede nating sabihin na masarap yung feeling nung tumanda kasama namin or nagkakulay yung buhay kasama namin plus yung mga bago ngayon na magkakakulay pa lang yung buhay nila. Last question ko, ano naging requirements? So, kasi pre-pandemic pa pala to parang niluluto. Ano naging requirements? Kasi initially, Direk Tonet was saying medyo sexy film daw dapat. Bakit nagbago? Nagbago dun sa sexy kasi walang nudity. Eh, sabi namin, gusto namin ng nudity. Sabi nila, walang manonood marami. Sabi na, bumalik tayo, rom-com. Ayun, nagkasandyo kami sa rom-com. Actually, may kinalaman din yung next question ko. Dito ba meron kayong, did you have to kiss? Off-screen. Off-screen? Off-screen! Kinalik-kalik ka lang din dyan. Sa kilikili. Hindi, wala. Wala. Hindi pa siya pwede, ano ba kayo? Bata pa siya. Actually, nung dati ba, nung 90s, may mga bantay at sinasabing ni Daddy June, di pwede. So si Jolina pala yung may ayaw. Ngayon ko na na-confirm. Hindi, walang bantay. Dati, Hindi pa siya ready. wala sa amin. Nandun sa director yung bantay. Walang bantay dati. Ngayon, Meron na. wala rin. Wala rin. Hindi kailan. Pag napanood nyo, mararamdaman nyo hindi kailan. Yes. So, Ayan. yun ang gusto namin sabihin, Denny Marvin, na itong movie na to, hindi porket ibig sabihin ng maturity sa role ay kailangan super heavy, super sexy. Parang pwede pa rin, parang dati kayo, pero mararamdaman nyo yung story na nag-mature tong dalawa na to. Okay. Next, si Carinel Cruz ng Inquirer. Mga lumang tao. Lalo na naman dito ba? Kita tayo lang. Hindi naman luma. Ano naman? Hindi naman luma kasi naman. Parapon nga tayo. Guess the age.
Nakabatch tayo. Nakabatch naman talaga. Okay. Question, kasi we look at you now and we see na you still have that magic. Ano yung mga nandun nung 90s na dinala niyo dito sa film na to? And ano naman yung ma-appreciate ng mga generation ngayon sa makikita sa inyo this time around? Come on, guys. Ako muna Latina. Doon sa medyo mababaw. Medyo mababaw na sa dati at sa ngayon. Kasi meron akong binapansin lang sa mga ibang pakilig ngayon na more on expressions, di ba? Pero yung kilig kasi, pakilig namin nung 90s, may kita mo talagang parang bulate, di ba? Na yung mga ganun-ganon. So ngayon, meron pa rin kaming nilagay na gano'n dito. Yun yung pwede kong sabihin na yung dati ay nadala namin ngayon na nasa mababaw na paraan. And then, nasa linyahan, yung mga linya pa rin na akala mo ipinitawan lang, pero pag inisip mo or pwede mong panoorin ulit, iba yung ibig sabihin. Yung mga ganon. And, ano pa? Na pwede pa rin maging cute ang mga matatanda. Correct. Pagdating sa pag-ibig, walang bata, walang matanda. Lahat tayo, nararamdaman lang natin yung kilig na hindi mo naiintindihan na napapasaya ka. So yun yung pelikula. Nakangiti ka mula simula hanggang dulo. May iyak dahil may masakit na mga realizations, tayo mga matatanda, na I think yung younger generation would be able to relate because I think yung pakiramdam ng pagmamahal is universal. Walang edad na pinipili. Yung pinagdadaanan natin na pagdadaanan din nila, yung sakit, yung saya. So, yun. Sana na-represent namin ng maayos at maganda yung mga batang 90s. At sana yung mga batang 2000, 2010, 2020 would be able to learn from our story. Ganda. Another question. Nagtapel ko lang din po na ano. Kasi kasama rin namin sa film si Juan Carlos, siya kasi Loy sa Anda. Parang doon sa story kasi makikita nyo rin po yung gap na kung paano mag-isip ang mga Gen Z ngayon about love, about marriage, compared to sa story ni Seth at ni Joy. So yun yung parang tamang mix of Gen Z and matanda. Tagatin na natin. Pwede na natin. O yun, next question. So nakikita naman natin, di ba, ang following nandiyan pa rin, may mga tumitili. Ano yung mga na-surprise kayo na, well, dito and sa Mata, nakita nyo na yung how they show their appreciation sa inyong love team? Yung mga siguro pumunta doon sa atin nung diba, nung sa Carolinas, yung restaurant doon. Iba ay matagal na doon. Bata pa kami, pinapanood na nila kami. Hanggang ngayon, parang mga nanay, mga lola na yung iba. Kinikilig pa rin sila, yung mga ganon. And siguro yung mga, hindi may tinanong ko kasi direct kung kilala pa kami ng bata, tapos umiling, di ba? Pero, sumama pa rin siya. Tsaka, sobrang bata naman kasi. Sobrang jumuin pa rin siya. So, basta nararamdaman pa rin natin yung pagmamahal kahit wala na sa bansa eh. Kahit wala na ito, kahit nasa ibang bansa na sila. Napapanood pa rin lang yun. Siguro baka dahil rin sa social media at sa lahat na nangyari. At saka kasi yung isa, nung binok nila ako ng Bolt na tawag din sa papuntang airport. Parang Grab yun doon or Uber. Tapos yung Pinoy yung nagde-drive. Tapos sabi niya, naku, kagabi pinag-usapan ka namin ng asawa namin, kayo, kasi hindi kami nakapunta dun sa cafe. Kasi anong kay edad niya, nasa 29 lang sila. Sabi ko, bakit mo kami kilala? Eh kasi sama-sama daw sila ng magulang nila nung nanonood ng mga movies namin dati. Kaya lumaki din sila na napapanood kami. So, natutuwa kami sa mga magulang na may taste kung ano yung pinanonood. So, at least, di ba, kami, dito sila namulat. So, masarap yung pakiramdam na kilala kami nung kahit mas nakakabata. At gusto nilang panoorin yung pelikula. Hindi, tsaka sarap din yung feeling na pag may nagpapapicture na bata, papicture para sa nanay ko, pero kilig na kilig
din siya. Parang iba yung feeling na kahit pa kanino yan, pero yung itsura niya na hindi napili para sa nanay ko, hindi gano'n. Yung talagang pati siya, may excitement. Kaya sabi ko, namulat na rin to sa atin kahit pa paano. Ayun, last na lang, direct your banking on this support ng fans to make it well sa box office. Tama po ba? Yes po. So, ang binabangka talaga namin ay yung mga solid at faithful at loyal followers at fans ni na Sir Marvin and Jolina and ni na Juan Carlos and Liza. Thank you guys. Thank you. Thank you, Marinel. Before I pass the mic to Jojo Gabinete, diba? Sa minensyon nyo kasi mga lumang mga haligi ng industriya mga nandito. So, wait lang. Tanongin mo lang si Rico Gonzalez of Warner Brothers. What attracted you to be a distributor partner of XX Lovers? Parang the decision was the timing lang kay Direct Tonet kasi I went to one of the shooting days nung Uninvited. Tapos parang I'm not sure direct kung doon sinabi sa akin or you message me afterwards na meron siyang ipipitch sa akin ng project. Tapos nung binanggit niya, it's a different. Kasi I'm wondering ano yung next ko ng movie na ipaparelease under Warner Brothers. After ng Malyari, Under Paradise Skies, and then Uninvited nga this Christmas. So sabi ko sana iba rin. Sa pakiramdam ko, sana iba naman. Nung sinabi niya rom-com at Jolina and Marvin, sabi ko, oops. Parang yung instinct ko parang, sige parang, pag-finish ko sa akin yung direct, pakinggan natin. Hindi naman matagal yung shit kasi I'm very confident sa project ko. So, yung mga tao sa creative talaga, madaling kong i-convince yung aking regional boss na this is a project that we can put our label with sa pelikula. Tapos, I had to explain who Jolina and Marvin is. Siyempre, hindi pa ako mahirapan kasi alam natin from the 90s, talagang isa sa mga tumatak na love team natin. And of course, I'm also a fan of Direct JP Hapa. Andang, I love you and dito at doon. So, it was so easy for me to convince my bosses na ito yung next natin i-release. So, minsan talaga nag-aalay lang. So, it happened, nung time na sinabi yung Direct yun, parang timing na. Alright, thank you Rico. Ayaw pa kami ni Rico na Marjo siya nung night. Taga-ABS yan dati eh. Kaya nararamdaman ko sa sagot niya, Marjo to eh. Jojo! Hi! Nakakandaan talaga. Kapag tinitingnan ko yun, naalala ko si Nida Blanca at Ernesto Billy. Grabe! Kasi yung chemistry ko doon. Di ba si Chichay at si Panchito? Sabi ka sa Chichay, yun ang ngipin. Paano nyo kukumbinsihin yung mga kabataan na panoorin yung movie nyo? Paano nga ba? Siguro total sila na din ang nagpo-post sa TikTok. Sila na rin ang nagkakalat ng mga itsura din namin dati at saka yung ngayon na ang gagaling na nila mag-edit. So, alam na namin na from dun pa lang, alam na namin na actually magkakatulungan na ito. Matutulungan nila kami para i-ano ba sa kaedad nila, sa generation nila. And at the same time, siguro yung mga, sa mga kaedad ba natin? Kasi yung mga kaedad natin nasa ibang bansa na. Diba? Pero, hindi naman tayo natatapos dito lang sa bansa na to eh. Diba? Parang pwede rin tayo umikot. So, masasabi lang namin na makakaramdam sila ng kakaibang feeling na alam mo yun, pag kumain ka ng or mayroon kang kinain tapos naalala mo nung bata ka, parang gano'n, yung feeling na gano'n, pag napanood nila tong movie na ito, yun yung mapapromise namin yung mga. I think yung teaser would be able to parang convince people na yung ganitong klaseng rom-coms did exist and something that ako I'm very proud of the material, of the people that I've worked with, Loisa and JK, lahat nagbigay ng todo para magkaroon ng ganitong pelikula. And it's been a while, I think, na hindi gumagawa sa big screen ng ganitong katinding rom-com na parang, yun, yung 90s style ng rom-com, yung kulitan, saya. And teaser pa lang yan. Yung trailer, pag nilabas, I'm sure
At saka sabi ni Jolina, yung mga bata ngayon yung gumagawa, nagkulat kami kung paano nila ini-edit yung mga lines namin before. So I think from that and this one na nakita nila itong teaser and then soon we'll be coming out with our trailer. And I can assure them na hindi lang sila maganda sa teaser at sa trailer. Sobrang ganda ng pelikula. Yung love team ng pinakasikat, isa sa mga pinakasikat ng 90s. Ano ang nakikita niyong pressure ng love team niyo noon sa mga love team ngayon? Parang hindi naman po ako masyadong napipressure kasi parang iba yung noon sa ngayon. Ibang-iba po sa ano na lang, sa mga platforms na lang na meron tayo ngayon. So, and nung ayoko kasing lagyan ng gano'n na meron, ginagawa namin itong dream project namin ni Marvin kasi yung mga nasa panahon ngayon, parang gusto lang namin ma-enjoy yung aming friendship, yung aming partnership, at yung aming spark na, or siguro yung magic namin na kahit kami hindi namin ma-explain, gusto lang namin gawin yun. And kung meron man mag-compare or kung may magdudugtong nun, I guess hindi manggagaling sa aming dalawa. Basta gusto lang namin siya talagang enjoyin. At kaya nga gusto rin namin makatrabaho din yung mga bago generation para din yung sharing of magic ng ngayon sa dati. Kasi in a way parang kaya rin natin to binalik, parang nawala diba? Nawala yung rom-com noon na naka-feel na rin kami ng nakakamiss na rin yung rom-com dati. Kaya, yun. Ikaw, napapressure ka ba, sir? Sobra. Hindi, actually, si JK at si Loisa nga, kasi originally pa inisip namin, parang love team din sana. Kasi kung ayaw mo, wag mo kami ni Jolina, si Maricel William, Jolina Marvin, parang may tawid ng love team ng mga Kenkoy. So sabi namin, sino yung Kenkoy na love team? Parang, maraming kami mga naisip pero hindi tugma sa schedule. And then Loisa nga at si JK, pareho si Raulo din. Hindi man sila love team na pero parang sumabay yung energy na requirement sa amin dun sa pelikula. Binigay din nila yung kasirauluhan. So, I think silang dalawa in terms of who the people that we work with na nakipagsabayan sa amin sa kalokohan. But yung bagong love team ngayon na younger generation na parang sabi mo nga, si Tita Nida. Nova Villa. Hindi, Tita Nida sabi niya. Nida. So, hindi ko alam, sino ba ngayon sa mga bagets ang Kenkoy love team? Yung parang rom-com din ka Oo. Sino ba ang... Yung walang paki talaga. JP Antoinette daw. Parang hindi sila Kenkoy kasi, no? Parang Kenkoy na yung walang paki ng... Parang lahat ng bata ngayon, glamour no? Kasi kayo parang kayo yung Maricel William. Wala kami pakialam So, alam kung sino yun. Last question ko na lang. Nagsimula kayo 90s, diba? Tapos mula nun, hanggang ngayon, never kayo nawala. Nare-reinvent niyo yung sarili niyo. Ano yung sikreto sa tingin niyo naging kind sa inyo talaga yung industry? Siguro dahil mahal ko talaga yung industriya, kahit na siguro meron akong mas priority na family, na sarili ko po. Every time pa rin may schedule, nag-e-excite pa rin ako, kinakabahan pa rin ako, and ayoko siya mawala. Kahit na siguro, anumang show yan, kahit isang kanta, kabang-kaba pa rin ako, parang, and yun yung feeling ko, matatakot ako pag hindi na ako nakabahan. And pag mahal mo yung isang bagay, iikot sa buhay mo yun, one way or another. So, para sa akin, mahal ko tong industry. Naiiyak si Jen. Yung pagmamahal, itong industriya na to, ito yung nagbago ng buhay ko Dito ako natuto, dito ako nasaktan, umibig, nasiraan ng ulo.
I don't think makakalimutan mo yung experience na yun. I do business full-time, pero since 2018, pinag-usapan namin kung paano gagawin to. So, hindi man ako nakakagawa ng project, pero gusto kong gumawa ng project. Pero Marvin, ang ganda sa'yo yung nawawala ka, pero ang bilis mo makabalik. Kasi may ibang hindi ginagawa, di ba? Pero pag bumabalik ka, hindi ka tulad ng iba nahihirapan, di ba? I think yung sincere na pagmamahal. Mahal ko talaga itong industry. Thank you. Thank you. Thank you, Jojo. Next is Julie Alcantara of Manila Bulletin. Ito mga bata na to. Tapos na yung mga haligi at mga institusyon. Kilala mo ba kami? Julie, I'm sure kilala kami ng nanay mo. Julie, magpakilala ka ha. Sa Alcantara from Manila Bulletin. First of all, congrats on this, Ilang taon ka na daw, Julie? Oo nga. 25 po. 25? Kasi itan mo yung pelikulang mo Oo. Yes! Hindi mo na inabutan. Kung nagkatuluyan pala tayo noon, no? Ito na yung edad Anak natin. natin. Ay! Huy! Actually, yun yung nasabi ni Jolina sa akin sa Malta. Huy, ano ka? Sana daw nagkatuluyan ka. Ano sabi mo sa akin? Ano sila sa akin doon? Sabi ko, thank you. Nandit ko yun. Hindi. O, di ba, Julie, wala pang tanong ha? May sagot na. Ganyan ang batang 90s bibo. Tuwan-tuwa na siya. Baka kasi wala kang maisulat. So, nagbigay ako ng one-liner. Ganyan kami dati. Pinukurot kami. Hindi wala kang laman. Wala daw akong laman. So my question po is, ano po yung, sorry naman wala ko. Dami po yung chemistry yung dalawa, kahit ako kinilig eh. Yung parang may mga discourse po kayo sa isa't isa na parang, uy, ganito pala siya. Parang, since nag-reunite na po kayo on the screen. Ako may na-discover ako kay Marvin. Kasi, minsan di ba nabibusiness ka, tapos nag-showbiz, nag-business, pero yung mga atake niya sa mga posting, mas showbiz pa siya sa akin, ha? Ang bilis! Yung talagang, akala ko secret pa to, ah. Pero, nilabas niya na, yung mga ganon. Pero, yun na. Hindi, ayun lang yung na-discover ko sa kanya na ngayon, na talagang pag business, pagka may show tayo, aalagaan niya kung ano yung ginagawa niya ngayon sa lahat ng bagay, hindi lang basta sa pelikula, kundi pati sa promo, sa lahat. Ako meron akong na-discover kay Jolie. Ano ba yan? Ayan, Ano ba yan? marami akong basa. Gusto niyong makita? Huwag ka na, hindi ko alam kung saan ang galing. Hindi, meron akong na-discover kay Jolina. Kala ko kasi dati, nung lumalaki kami, nung mga bata kami, yung pinaparamdam niya sa akin na parang nasiselo-selo siya. Yung parang, pipilit ko yung dati, parang, akala ko, ito honest to, akala ko pinapaikot-ikot niya lang ako. Ako nga sasalita eh. Parang sabi ko, galing nitong batang babaeng to kung makipaglaro, parang selos-selos yung pakiramdam. Pero alam niyo, ngayon ko na-realize, selosa pala talaga siya. Ito, dito, wala to halong honest to. Actually, kagabi ko naramdaman, kasi nung sa Malta, nararamdaman ko na yun. Sabi ko, ano ba nagsiselos to? Tapos kagabi, may kausap ako sa phone, trabaho yun, sabi niya, pwede ba? Tapos busit siya, pwede ba? Huwag kang makapag-usap sa telepono kasi ngayon lang tayo magkikita, tapos next year na ulit. Tapos nakikipag-usap ka ba? Pwede ba pag shooting? Yung parang shota ako yung nagsasalita. Shota ba kita? Pero ramdam na ramdam mo yung friendship na parang hinihingi niya kasi matagal na naman kami hindi magkikita. So, at doon ko naramdaman na selosa siya kasi tinuturing niya ako totoong kaibigan talaga. Kaibigan niya lang ako. Oh, yes. Pwede ka na magsalita. Hindi kasi naman, nag-eksena tapos nag-meeting sa Hindi mga tayo restaurant. nag-eksena, no? Nandun tayo sa kwarto. Sabi niya, mamaya na yan. Hindi sa kwarto yun, sa table yun. Tapos nagutom ako, nagpabili agad siya ng Jollibee. Sobrang sweet niya. I-reverse yun sa'yo.
Sabi sa kanya, Gcash na lang nga. Hindi, pero ano, hindi sa akin lang. Selosa ka? Hindi. Aminin mo. Hindi, ano lang kasi. Selosa siya. Kala ko pikon lang eh. Pero selosa pala, yun yung pinanggagalingan ng pikon. Okay. Hindi totoo yan. So masarap siyang kaibigan kasi gusto kanyang kunin. Gusto kanyang kunin. Gusto kanyang alagaan. Gusto kanyang gawing keychain. Gusto kanyang ibag. Kita naman po. Sabi nga. Second question po is, being in this industry for ano na lang po yung masasabi niyo sa younger self na starting din ngayon, nandun pa rin talaga yung spark and magic ng dalawa. Pero masabi natin sa younger self natin. Ano ba? Lagi ko kung nag-iwan ako ng something na hindi ko masagot para mas masaya. Ako, ang sasabihin ko sa younger self ko at namin, I think, tama yung mga ginawa at tama yung mga desisyon namin sa mga buhay-buhay namin. Kasi I don't think mag-work talaga kami kung kaming-kami. Pero itong klaseng friendship na to, tulad ng describe ni Jolina, it's something that I don't think pwedeng mawala pa sa amin o pwedeng may kumuha sa amin ito. I think magiging friends kami forever. I think lang. Sorry naman. Then, totoo yun. And like this last question for is for Tere. I've been a fan of your ng podcast and lagi mo talaga nababanggit si Sandra Jollens. So on your part po ba, was there parang nahirapan po ba kami i-convince the story with them or was it an easy going process? Naalala ko yung pitch ay nasa restaurant, tas Zoom eh. Tapos parang nung nag-pitch kami, nasa Zoom pa nun. Tama. Oo, naka-Zoom. Tapos, sa restaurant tayo, Zoom pa? Oo. Iba pa ata, hindi ko maalala. Anyway, parang nung pinipitch namin, ni Natonet sa kanila, nakikita mo na agad sa mukha nila, pangiti sila. So, mas hindi ka nakakabahan na i-present sa kanila yung story tsaka yung vision. So, from the very start hanggang nag-shoot kami kahapon, sobrang dali nilang katrabaho. Sobrang ang bilis mailabas yung vision mo nga as a storyteller kapag yung mga katrabaho mo tulad nila na sobrang collaborative. Thank you, Juan. Thank you. Thank you, Julie. Okay, we're down to our last question from Bon Jovi. Bon Jovi. Ng Cinema Bravo. For Marvin and Jolina, gaano nyo na-miss yung ganitong genre sa romantic comedy sa pelikula? Gaano natin daw na-miss yung ganitong genre? Kasi bagay na bagay sa inyo yung ganitong patawa, pakilig, patok na patok pa rin sa mga audience nyo, mga fans at until now. Hinintay namin tong project na to, na itong rom-com talaga yung gawin namin. Sabi nga namin ni Jolina, maraming project na hindi natuloy. Dahil din sa maraming bagay, schedule, pandemic, ganyan. Pero itong genre na to, ito yung gusto namin gawin. Bukod dun sa bold, yung una nilang pinresent, talagang hindi lang natuloy, baka yun ang susunod. Pero itong genre na to talaga yung gusto namin gawin. Dahil, di ba, kung gagawa ka ng isang bagay, gawin mo yung kung saan mo tingin magaling ka at kaya mo. Yun yung kaya namin eh. Kasi miski dati, di ba sila Rico Claudine, yung mga drama-drama, Juday, ganyan, yung seryosong may mga halikan. Kami, ito talaga yung kulitan. Dito namin tingin okay at kaya at magaling kami, tingin namin. So yun yung gusto namin gawin para i-perform sa tao. Thank you so much. And kayo direct po, paano nyo po may sure yung mga eksena na yung collaborative kay Marvin and Jolina? Ano nyo po may sure yung gano'n sila? From development ng script kasi part na talaga sila ng process din para maging faithful yung material sa kung sino si Marvin and Jolina on screen. Tsaka yung love team nila. Tapos, ang ginagawa namin, syempre, bilang director tsaka creative producer si Tonet,
binabalanse namin yun. Kung paano namin siya may bibenta, lalo na ngayon sa mga Gen Z lalo. Na ito yung genre ng rom-com before at ito yung genre ng rom-com na gusto namin ibalik para mapanood ng younger generation. Lalo na ngayon na merong pagbabalik ng Y2K fashion, and yung nostalgia kasi talaga hindi siya naluluma. Talagang every generation nagkakaroon ng bagong pagmamahal sa nostalgia. And I think yung, sabi ko parang full circle moment ito for me. Kasi yung first film ko, yung Drunk I Love You, tungkol din sa mag-best friend na in love isa dun sa isang pero hindi nagkatuluyan. Yung Love's Talking na lang, isa sa mga inspiration ng pelikulang yun. Yes, at ngayon katrabaho ko na yung mga idol ko nung baby pa lang ako. So, Julit-julit yung baby pa lang, ha? Ang sakit na, ha? Pero sobrang nakakataba ng puso itong full circle moment na ito. At sobrang thankful ako sa Cornerstone sa Project 8 na binigay nila yung trust na ito. For my last question po, for Julina and Marvin, ano yung message niyo sa mga fans niyo na up until now, andito pa rin sila to support you? Siyempre thankful. Thankful kami. Minsan hindi na nga sapat yung thank you lang di ba? At thank you, I love you. Hindi na siya sapat sa sobra-sobra pang nararamdaman naming pagiging grateful sa yung talagang wala nang edad-edad, yung ganon. Wala nang estado kung ano na, sinong nakatuluyan ng sino, yung mga, wala silang ganon. Basta mahal nila kami as Marjo, period. Paglalaban nila kami as Marjo, period. Yun yun. Mabuhay! Makibaka! Makibaka tayo. Yung ganon. So, dahil ini-enjoy din nga namin itong ganitong feels at ganitong genre, I'm sure sila babalik din sila sa ganon. And saan ka pa mababalik? Dun sa, sabi mo, di ba, sa trusted mo na tao or sa trusted mo na bagay or kung saan man. Kaya parang naging dream din talaga namin ni Marvin to dahil kanina mo pa ba gagawin yung sanay ka, di ba? Dun sa tao ng tagal mo rin hindi na kasama. And gift din namin ito sa pagmamahal nila sa amin. Kaya dream din namin ni Marvin itong movie kasi gusto talaga namin ibalik yung pasasalamat namin sa mga nagmahal sa amin mula noon hanggang ngayon. And forever. Yeah! Promise yan ha. Ate Ponsa. I think yung sinasabing action speaks louder than words. Para masabi namin sa inyong thankful at grateful kami sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit ginawa namin itong pelikulang to at kayo ang iniisip namin habang ginagawa namin itong pelikulang to. Kasi parang yung bawat eksena, matutuwa ba kayo sa ginagawa namin? Mapapasaya ba namin kayo? Tapos pag may mga touching moments, matatouch at maiiyak kaya sila sa ginagawa natin. So kayo yung full na iniisip namin habang ginagawa namin itong pelikula. Alright! Bon, maraming salamat sa iyong question. Thank you. Alam mo, na-excite na ako sa premiere night ninyo. Parang feeling ko isang malaking OG reunion to ng mga... Speaking of OG reunion sa pelikula, may mga reunion na mangyayari. No way! Ayaw pa namin sabihin kung sino-sino sila, but we've shot already some scenes with them na sobrang kaibigan namin. Kailan ba natin ito sasabihin? Sana sabay-sabay tayo. Oo. At marami pang iba na magugulat sila na wala dito sa Pilipinas pero nasa pelikula. Ay! So may mga cameo appearances. Minsan nga, wala na sa Earth. Nasa pelikula pa. Tama, Jurassic Park na to. At saka ang premiere pala nito sa Baguio Ang layo pala. Ang layo naman, pero nakakatawa yung hirit ni Jolina, parang hindi sumusunod sa embargo si Marvin, di ba? Ay, hindi lang po si Marvin. Yung pinaka-producer po na. Actually, bawal mag-post sa set, pero naka-live yung producer namin. Yun naman pala, promotor naman pala. Anyway, this is not the last time makakakwentuhan natin si Marvin, Jolina, and Direct JB. I'm sure in the future magkakaroon pa tayo ng kwentuhan, press con. In the meantime, ano mo nang gusto sabihin ninyo, Direct JB, Jolina, and Marvin, to everybody here and watching our live stream? Ayun, again, sobrang salamat sa support na binibigay nyo at binigay nyo ngayon dahil sa
pag-release ng first teaser ng XX Lovers. So ayun, sana tuloy-tuloy po yung pag-suporta nyo, lalo na kapag pinalabas na kami next year. Sobrang... Kailan ba direct? Ang sabi po nung pataas-taasan, 2025 eh. 2020. Haba ah? Ang haba ng 2025. Pero much awaited talaga to. Jolens! Gusto ko mag-thank you sa lahat-lahat ng pumunta muna ngayon at binigyan kami ng time dito sa aming munting salo-salo. At ano mo sabi ko, sobrang na ako na-excite. Next year pa to, pero sobrang na ako na-excite. Sobrang na akong kinikilig sa mga posts na nangyayari. And every scene na ginagawa namin, gusto ko at gusto namin ni Marvin na ma-relay sa inyo kung anong gusto namin iparamdam talaga. And next year, sure na, hindi na picture lang itong lalabas natin, kundi totoong movie na. So, thank you sa mga naghintay. Thank you sa mga hindi nagsawa na abangan. At finally, this is it. Did you record a song for the movie? Hindi, yung pa rin yung dati. Yung pa rin yung dati. Pero may mga mangyayari pa mga bagay-bagay since next year pa to. Mark. Ginagawa namin ang lahat para maipalabas agad yung pelikula. In fact, dahil nga sa sobra naming sipag, baka film fest ipalabas na daw kami. Isingit na. Kasi sabi nila, ba't nagpo-promote kayo ngayon? Kasi gusto namin talagang umabot sa... Baka kasi biglang merong isang di matapos na pelikula. Handa kami, ha? Handa kami. So, tinatry namin. Para andito lang po kami sa tabi. Just in case may malaglag. So, kung hindi Pasko, bagong taon, kundi bagong taon, Valentine's, kundi Valentine's, may mahal na araw. So, basta 2025 naman yung nilagay eh. Pero we're hoping maipalabas namin agad sa inyo kasi tapos na kami by January. By January, so sa sweldo pwede na. So yun, sana po panoorin nyo kasi para sa inyo tong pelikula to. At lahat tayo may kaibigan, lahat tayo nagmahal. So I think marami sa atin ang makaka-relate. Lahat tayo may slumbook. Tama. Diba? So maalala niyo yung mga pinagsusulat doon ng mga crush niyo. Alright! Thank you, Jolina, Marvin, and Direct JB. Please stand up for photos muna, please. Sana po nagustuhan niyo yung pagkain. Yes, Marvin, masarap daw thank you. dito sa Mr. Monk. Salamat sa Mr. Monk. Director Net, can you please join some photos? And then let's also ask Rico from Warner and from friends from Cornerstone. Eric, Jeff, or Caress, are you guys here? Kayo muna apat, kayo muna apat.